Lumaki ako sa isang tipikal na pamilya kung saan nagtatrabaho ang tatay at nag-aasikaso naman sa bahay ang nanay. Si mama ang punong abala sa paglilinis ng bahay. Namamalansya, nagpapaligo at naghahatid sa amin sa school. Siya rin ang kadalasan nagluluto ng ulam namin, naglalaba at marami pang iba. At dahil sa dami ng gawain ni mama sa bahay, hindi maiwasan syempre ang mapagod. Mama, gusto mo hilot ko kamay mo? Bait-bait naman ang bunso ko. Basta mama, pengi 5. Kailan pa natutong maningil to? Naalala ko nung bata ako, nagpapahilot sa akin si mama ko noon. Pinapahiran ko muna ng Vicks yung kamay niya, tapos pinipisil-pisil ko yung palad niya. Pagkatapos sa kamay, nihilot-hilot ko rin yung ulo ni mama. Naalala ko din nung bata pa ako, nagpapaapak si mama sa likod niya. Mama, di ba masakit pag inaapakan ko likod mo? Hindi naman. Baka kasi mamabalian ka kapag aapakan kita Tapos baka ma-hospital ka. Pag na-hospital ka, wala na akong mama. Mas apakan mo, puro ka daldal. Pero later on, guminhawa naman pakaramdaman ni mama nung inapakan ko yung likod niya. Syempre, magaan pa ako nun Isa rin sa nakakapagparelax sa mama ko noon pag binubunot yung puting buhok niya tuwing hapon. Gamit ang tiyanek, isa-isa kong binubunot ang puting buhok sa ulo niya. Sa sobrang relax ni mama, nakakatulog siya habang binubunutan ko siya. Pagkagising niya, pinapakita ko lahat ng nabunot kong puting buhok niya. Kung gaano karaming hibla ng puting buhok, ganun din karaming piso na ibibigay niya. O diba, bata pa lang madiskarte na. Gaya ng ibang mga nanay, merong mga linya si mama na tumatak sa amin noon. Jenny, Jeff, magsigising na kayo dyan, tanghali na. Para kayong mga anak mayaman, magsibangon na kayo dyan. Kuya Jeff! Kuya Jeff! Ano ba yun? Para makong break game. Kaya gising ko nga lang Isusubok kita kay mama. Ayaw mo kong pairamin. Aga-aga tong dalawang ta. Di magsubong ka. Samahan pa kita Mama, si Kuya Jeff ayaw magpairam ng break game. Jeff, Jenny, pag-untogin ko kayong dalawa dyan. Ano, nagising na naman kayo? Buong araw na naman sasakit lalamunan ko sa inyo. Lo, ikaw kasi. Imbis na ligpitin nyo na pinaghigaan nyo, tanghali na kayo magsibangon dyan. Parang nakakuha kayo ng katulong dito Pag ako namatay, kawawa talaga kayo. Mahilig kaming manood ng TV nung mga bata pa kami. Mojako ang isa sa pinakapaboritong palabas namin na inaabangan tuwing hapon. Si Mojako ay napaka-cute na alien ng hugis bola at lumalapad tuwing nababasa. Yun nga lang minsan pag nanonood kami nagkakataon na tinutopak yung TV namin at bigla-bigla na lang namamatay. Ano nangyari? Kung kailang nanonood, saka pa ito maglolokong TV na to. Tuktukan ko nga. Ayan, meron na. Nawala. Yan. Nawala na naman. Nakakainis. Hampasin ko kaya ng malakas to. Sige, Jeff, pagbutihan mo. Di ganyan pagsira niyan. Mama, anong ginagawa mo? Nagsasayaw. Nagsasayaw? Mama, pengi piso. Wala. Kayo ni Jenny, puro kayo hingi. Kala nyo may patago kayo. Ang tingin sa akin, nagtatain ng pera? Hindi na nga binigyan. Nakasermonan pa. Si mama ang nagturo sa akin kung paano tanggapin ang physical appearance ko nung bata pa ako. Mama, ba't maitim ako? Sino may sabing maitim ka? Hindi ka maitim, Jeff. Brown ka. Si mama naman, kala mo nakikipagbiruan. Moreno ka, Jeff. Di ka naman talaga maitim. Pinaglihi kasi kita sa pansit bihon. Di ba ang pansit bihon, maputi talaga siya bago lutuin. Saka maitsura ka naman, Jeff, kahit di ka maputi. Siyempre, anak kita Kaya mula nung tinanggap ko ng kulay ng balat ko sa pagiging moreno o kaya manggi. At naniniwala din ako, ang mga magulang natin ang unang susuporta at tatanggap kung ano man ang itsura natin. Noong mga bata pa tayo, normal na siguro ang maumpog, madulas o madapa sa sobrang kalikutan. Mama! Nung bata ako, si mama talaga ang unang gumagamot kapag may sugat ako. Kawawa naman ang bunso ko, nasugatan. Huwag ka nang umiyak, gagamutin ka na ni mama. At kung inaakala niyong ganyang kalambing yung mama ko kapag ginagamot ako, pues nagkakamali kayo. Huwag kang umiyak, kasalanan mo yan. Yan na pa pala ko, hindi ka kasi mag-iingat. Nung bata ako, takot talaga ako sa alcohol. Alcohol talaga ang number 1 panlinis ng sugat namin nung mga bata pa kami. Huwag kang umarte ha, lalagyan natin ng alcohol. Sa sobrang hapdi ng alcohol, feeling mo pati kaluluwa mo matatanggal. 1, 2, 3. Actually, yun talaga dahilan kung bakit may peklat ako sa tuhod ngayon Isang araw, inutusan ako ng mama kong bumili ng kape at asukal sa labas. Jeff, bili ka ng kape asukal sa tindahan. Pagkabili ko, nabot ko na kay mama yung kape asukal, pati yung sukli. Ma, ito na yung kape sa asukal. Ang hindi alam ni mama, kinupit ko yung 20 pesos sa sukli niya kanina. Dali-dali kong tinago yun sa ilalim ng damitan ko.
Pero so kung anong kadahilanan, bigla akong nakonsensya sa ginawa ko. Yun kasi yung first time na tinry kong kupitan yung mama ko. At that point, na-realize ko hindi ko kayang lokohin si mama at hindi ako sanay magsinungaling sa kanya. Lord, sorry po. Di ko po talaga kayang lokohin si mama. Kailangan ko ibalik to. Che, palik ka nga dito. Halalagot. Sa'yo na lang tong barya ko dito. Bili kang chichire mo sa labas. Noong time na yun, nakaisip ako ng paraan paano ko mabalik yung 20 pesos kay mama. Nakabili na ako noon ng paborito kong chichirya. Pag uwi ko ng bahay, lumapit ulit ako sa kanya. Mama, ha? May nakita akong 20 pesos doon banda sa may pintuan natin. Sa'yo yata ito nalaglag. Ay, oo nga, sa akin nga yan. Di ko na malayan. Mula nung prinsipyo ko na talaga na kapag hindi sa akin, pera man o kahit anong bagay, ay hinding-hindi ko kukunin. May isa pang good memory sa akin si mama nung elementary ako. Si mama lagi nagsabi sa akin ng medal mula grade 2 hanggang grade 6 dahil honor student ako nung elementary. And after recognition day, dumidiretso kami sa McDo or Jollibee para i-treat ako ng mama ko. At dahil doon na-motivate talaga ako mag-aral ng mabuti. Ay Mare, ang talino naman ng bunso mo. Lagi siyang may medal sa school. Nako, kanino pa ba magmamana yan, Mare, kundi sa akin? Mukhang yung bunso mo yung magpapayaman sa inyo balang araw. Oo, sigurado yan, Mare. Nung narinig ko yun, medyo na-pressure lang ako ng konti. Bilang bunso, ako na lang huling barahan ni mama para umahon kami sa kahirapan. Kaya hindi ko siya pwedeng biguin. Pag-graduate ko sa elementary, nabigyan ako ng scholarship. Binibigyan ako ng konsehal ng 1,000 pesos bilang allowance every month sa school. Pero pagtungtong ko ng high school, nag-ibang takbo ng buhay ko. Nahirapan na akong makapasok sa top 10 ng high school. At hindi na rin ganun kataas yung mga grades ko. Sunod-sunod kasi ang problema namin noon sa bahay. Bihira na nauwi si papa sa bahay. Kaya hindi na namin alam ni mama kung saan kami kukuha ng panggasto sa bahay namin noon. Sinikap ko na lang magkaroon ng 85 pataas para meron pa rin akong scholar. Nung high school din ako nagkaroon ng malubhang sakit si mama noon. Madalas sumasakit ang sikmura niya at unting-unting lumalaki ang tiyan niya pero hindi siya buntis. Sinubukan ni mamang humingi ng tulong sa mga nakakatanda akong kapatid. Pero sabi nila kay mama, meron na daw silang asawa, wag na silang asahan at wala rin daw silang kakayahan para mapagamot si mama. Sobrang sakit nun bilang magulang na kapag ang mismong anak mo hindi ka matulungan sa oras ng pangangailangan. Pero kahit may sakit si mama, dumiskarte pa rin siya para magkapera kami nun. Nagsakripisyo pa rin siya para mabuhay kami. Napilitan ako huminto sa college at maghanap na lang ng trabaho para magkapera kami ni mama noon. Pero yung sahod ko sa trabaho ay sapat lamang para sa gastusin namin sa bahay at hindi ko rin napagamot si mama at ng ospital. Tuwing sahod ko, binibilang ko na lang siya ng ointment at langis na pwedeng ipahid niya sa tiyan niya. At mga gamot na nabibili sa butika para sa sakit ng tiyan. Nung time na yun, umaasa pa rin ako na gagaling talaga si mama. Kalipas ang ilang buwan, lumala ang sakit ni mama at unti-unti siyang nanghina. Nung time na yun, hindi ko na rin talaga alam kung saan pa ako hihingi ng tulong para sa pagpapagamot ni mama. Teenager pa lang ako noon pero pasang ko na lahat ng problema ng pamilya namin. Sa sobrang bigat ng problema ko noon, nagsimba ako sa Quiapo para ipagdasal ang paggaling ni mama. Lord, ngayon lang po ako hihiling sa inyo. Gusto ko pa pong makasama ng matagal yung mama ko. Please po Lord, pagalingin niyo po siya. Totoo pala na kapag meron kang matinding problema, doon mo lang masusukat ang pananampalataya mo sa Panginoon. Hanggang sa dumating ang araw na kinakatakot ko. Kami lang ni Jenny noon ang kasama ni mama sa bahay. Habang nagbabantay ako kay mama, sinabi ko kay mama ang salitang hindi ko pa nasabi noon pa. Mama. Mama, I love you. Mama, mahal na mahal kita. Sino ka? Di kita kilala. Nung narinig ko yun, gusto ko na lang humagulgol sa iyak. Kung kailan sinabi ko kay mama kung gaano ko siya kamahal, hindi niya na ako makilala. Mama. At yun ang huling araw na nakasama ko si mama. Mama, Happy Mother's Day. Mama, kung nasan ka man ngayon, I just want you to know na mahal kita. Kung meron man isang bagay na pinagsisisihan ko, yun po ay hindi ko nasabi kung gaano ko po kayo kamahal bago po kayo mawala. Maraming salamat po sa pag-aruga at pag-aalaga niyo po sa amin. Ma, maraming salamat po sa lahat ng mga tinuro niyo po sa amin. Mga life lesson na nagagamit ko pa rin po hanggang ngayon. Maraming salamat din po sa patuloy na paggabay. Wala man po kayo sa tabi ko, nararamdaman ko pa rin po ang pagtulong niyo po sa amin ng anak ko hanggang ngayon. Happy Mother's Day po ulit, Mama. Mahal na mahal ko po kayo. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya na may maraming kapatid at ako ang pinakabunso. Sabi ng mama ko, menopause baby daw ako dahil 41 years old na siya nung pinanganak ako. Tignan mo, Letty, ang pogi ng anak natin. Tara, gawa pa tayong isa. Ay nako, Maris, tigil-tigilan mo ako ha? Baka makatadyan kita dyan.
Di ko nasasama sa kwento yung panganay at pangalawa naming kapatid dahil nauna silang umalis sa bahay nung nag-asawa sila. Bilang bunso, masarap magkaroon ng maraming kapatid. Kapag bunso ka, maraming mag-aasikaso sa'yo bukod sa mama mo. Sila ate at kuya mo ang magtitimpla ng gatas mo. Ito nga pala si Ate Daisy, ang pangatlo sa aming mga magkakapatid. Sila rin minsan ang tagapalit ng lampin o diaper mo. At ito naman si Ate Daday, ang pang-apat sa aming magkakapatid. Oh, Jepoy, palitan ka muna ni ate ng lampin, ha? Huh? Baho. Lo, mas mabaho pa nga tayo mo kasi tayo ko eh. Kung sampal-sampalin kaya kita. Subong kita kay mama dyan eh. At siya naman si Kuya Makoy, ang panglima sa aming magkakapatid. At dahil bunso ako, madalas akong pagtripan at gawing laruan ng mga ate ko. Isang araw habang wala yung mama ko sa bahay, pinakailaman ng dalawang ate ko yung bagong biling makeup ni mama. Tara, Daday, testing ko sa'yo. Daisy, ayoko. Baka mapagalitan ako ni mama, pinakailaman ko yung makeup niya. O, sa bagay. Naisip ko, Daday? Oo. Jepoy, halika dito saglit. May makeup ang nga namin. Mama! Perfect. Ang cute niya. Para siyang manika. Talaga ba? Buisit na buhay to. Daisy, Daday. Alalagot, hilamusa mo sa job sa CR, bilis! Dali-daling binalik ni Ate Daisy yung makeup sa taguan ni Mama at siya ang umarap kay Mama. Daisy, nagsaing na ba kayo? Magsasaing pa lang po, Ma. Teka, nasan si Jeff? 6:00 na. Hinihilamusan po ni Daday si Jeff sa CR. Sige, magsaing na kayo at magluluto na ako ng hapunan natin. Di ko talaga makakalimutan yun nung bata ako. Halos mabura na yung mukha ko kakahilamos ni Ate Daday sa akin. Matanggal lang yung makeup na nilagay nila sa akin kasi ginawa nila ako maniga. Ito naman yung childhood memory ko sa kuya ko. Meron akong laruan nun na pinapalipad at pinapaikot sa kamay. Tuwan-tuwa na ako nun kapag nakikita ko yun na lumilipad. One time habang nagpapalipad ako nun, biglang napunta sa bubong ng kapitbahay namin. Hala, lagot. Nung bata ako, hindi ko talaga alam kung paano ko makukuha yun. Tumatalon-talon pa ako nun kunwari kahit alam kong hindi ko maaabot yun. Oh, Jepoy, ano inabot mo dyan? Huh? Kuya mo ko yung laruan ko napunta dun sa taas ng bubong. Andun oh. Maya-maya, lumapit si Kuya mo sa akin. Di ka, apa ka sa balikat ko, dali. Yay! Tumuntong ako sa balikat niya, tumayo siya, at naabot ko na yung bubong kung saan napadpad yung laruan ko. Ano, abot mo na ba? Pinipilit kong abutin yung laruan ko kaso sobrang iksi ng kamay ko. Medyo malayo yung laruan ko kaya hindi ko pa rin abot. Hanggang sa may nakita kong patpat sa ibabaw din ng bubong na yun. Kaya yun yung ginamit kong pangsungkit sa laruan ko. Sige, baba ka na. Ang bigat ng itlog mo eh. Sobrang nag-enjoy ako nun sa pagiging bunso. Hanggang sa dumating sa pamilya namin si Jenny. Si Jenny ang anak sa pag-adalaga ng panganay namin. Pero tinuring ko na siyang bunsong kapatid ko. Yun nga lang napunta na sa kanya lahat ng atensyon na dating sa akin. Sa kabila nun, sinisika pa rin ng mama ko na maging pantay ang pagtingin niya sa akin at kay Jenny. Pag binilan ako ni mama ng bagong damit, meron din si Jenny. Pag binilan ako ng ice cream, syempre, meron din dapat siya. Ganun ang ginagawa ni mama para maiwasan raw namin ang inggitan sa isa't isa. Pero sa magkakapatid, hindi talaga maiwasan makaramdam ng inggit. Isang araw, umuwi galing Batangas si Ate Daisy at meron siyang dalang pasalubong na laruan na luto-lutuan para kay Jenny. Nagtaka ko na bakit si Jenny lang merong laruan at ako'y wala. At sa pagkakatanda ko, yun yung first time na nakaramdam ako ng inggit kay Jenny. Kaya tinanong ko sila mama at si Ate Daisy. Bakit si Jenny lang binilan yung laruan? Ako wala. Daya. Pambabae kasi luto-lutuan. Kaya hindi na kita binilan. Bakit di nyo ko binilan ng ibang laruan? Wala na kasing perang pambili. Regaluhan na lang kita sa Pasko, Jeff. Pero in fairness naman ka Ate Daisy, nireguluhan naman niya ako ng toy car na remote control ng Pasko ngayon. Kaya nakabawi naman siya. Dila-dila ka pa dyan. Hilahin ko yung dila mo eh. Ba? Naalala ko nung mga bata pa kami, kadalasan kami lang ni Jenny ang naiwan sa bahay. Sa tuwing aalis si mama o may pupuntahan siya. Jenny, Jeff, dito lang kayo ha. May pupuntahan lang ako. Huwag kayo lalabas ha. Pag may naganap sa akin, sabihin niyo wala. Kakaalis lang. Opo ma. Pag umalis si mama, kadalasan nanonood lang kami ng paborito naming cartoon sa TV. At dahil di pa uso ang internet noon, kanya-kanya kaming hanap ni Jenny na mapaglilibangan namin noon. Kuya Jeff, tara laro tayo 10-20. May mahabang goma ako dito. Tara! Ha? 10-20? Pambabae lang yun eh. 10-20? Ayoko nga. Busy ako eh. Ayaw mo, diwag. Sa 10-20, tatlo dapat kayong maglalaro. Pero dahil solo lang si Jenny noon, naghanap si Jenny na mapagsasabitan ng goma tulad ng upuan at kung ano-ano pa. Huli ka! 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kaya tara!
Laro tayong 10-20. Masaya to, dali. Ha? Sinabi na ayoko maglaro niyan eh. Ba't bang kulit-kulit mo? Kahit kailan di ako maglalaro ng 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Minsan kahit ayokong laruin yung mga nilalaro ni Jenny, napipilitan na akong sumali para lang mag-enjoy siya. Pero parang ako yung nag-enjoy. Sa magkakapatid, hindi may iwasan ng asaran na may konting pikunan. Isang araw, kaming dalawa lang ni Jenny nakatambay sa taas ng bahay namin. Nakaupo lang ako noon habang kumakain ako ng paborito kong chichirya, habang si Jenny naman nagsusuklay sa harap ng salamin. At habang umungay ako ng sweet corn, napatingin ako kay Jenny habang nagsusuklay siya. Ang tingin-tingin mo dyan. Gusto mo dukutin ko yung mata mo? Lo, arte naman ito. Tingin-tingnan lang naman eh. Kala mo nabawasan siya. Nakaisip ako bigla ng paraan para lalo pa siyang asarin. Imbis na hindi ko na siya tignan, lalo ko pa siyang tinitigan habang umungay ako ng sweet corn. Sarap ng sweet corn. Isa pa. Ay hala, nagalit. Hindi naman ako tatamaan. Mama, si Jenny nang babato ng suklay oh. Jenny, Jeff, pag-uuntugin ko kayo dyan. Sumbong-sumbong ka pa, ha? Huh? Ewan ko ba, ang sarap niyang asarin lalo kapag napipikon. Isa-isa nang umaalis sa mga kapatid namin sa bahay. Hanggang sa kami na lang ni Mama at Jenny ang naiwan. Hindi na rin masyadong nagbibigay ng sustento si Papa. Kaya si Mama na lang ang solong gumagawa ng paraan para may panggastos kami sa araw-araw. Naranasan namin paghatian ng isang latang sardinas. Minsan isang pakete ng noodles. May makain lang kami sa isang araw. Tara Jenny, kain na tayo. Naranasan din namin ni Jenny na mag-ulam ng toyo na hinahalo sa kanin. Sinasamahan din namin ng tigpipisong chichirya. Solve na kami nun dati. Doon namin na-realize si Jenny na mahirap kami kumpara sa mga kalaro namin. Yun din ang dahilan kaya lumaki kaming mahiyain. Pag inutusan kami ng mama namin, sumisilip muna kami sa labas kung may tao o wala. At kapag labas namin ng gate, nagtatakip kami ng mga mukha namin at lakad-takbo kaming pupunta sa tindahan para bumili. Napansin ni mama yung mga kilos namin ni Jenny noon. Kaya minsan pinapagalitan niya kami. Ba't kayo may hiya? May mga mukha naman kaya. Minsan si mama mismo nagpipilit sa amin na lumabas ng bahay. Dala rin siguro ng puberty kaya nagiging mahiyain kami habang lumalaki. And speaking of puberty, nasaksihan namin ni Jenny ang pagdadalaga at pagbibinata naming dalawa. Isang araw kami lang dalawa ni Jenny sa bahay noon at nagdodrawing lang ako sa papag namin. Nang biglang nakaramdam siya ng kirot sa bandang puso niya. Halata sa mukha niya na may sumasakit sa kanya. Kaya tinanong ko siya, ano nangyari sa'yo dyan? Para kang tatay na di mo malaman. Di naman ako natatay. Sa mga oras na yun, di ko talaga alam ang nangyayari sa kanya. Akala kong masakit lang yung tiyan niya o anuman. Hanggang sa hindi na siya nakatiis at nagmamadali na siyang pumunta sa CR namin. Hanggang sa may nakita akong patak ng dugo sa lupa na dinaanan niya. Pagkakita ako nun, kinabahan talaga ako. Naisip ko na baka natusok siya o nasugatan siya. Sa mga oras na yun, kinakabahan na talaga ako kung ano na nangyayari kay Jenny. At di ko rin naman alam ang gagawin ko. Hanggang sa maya-maya, nakauwi na si Mama sa bahay namin. Mama, si Jenny po dinudugo. Andun siya sa CR. Halata ko sa mukha ni Mama na nagulat din siya at nag-aalala. Bilang kuya, syempre nag-aalala din ako sa kanya. Maya-maya, lumabas na si Mama, kasama niya na si Jenny. Okay na siya. Bili ka na lang ng napkin sa tindahan. Yung those days, ha? Those days? Alam ko na. Saka lang nag-sink in sa akin kung ano talaga nangyari kay Jenny. Nakaka-proud lang bilang kuya. Nasundan ko yung paglaki ni Jenny. Mula baby pa siya hanggang sa pagdadalaga niya. Sabi nila, ang high school daw ang pinakamasayang yugto sa buhay estudyante. O Jenny, buti na padalaw ka. Malamang day of caution nga ka pa? Lo, tatanong lang eh. Pinapansin na nagpatuloy pa rin siya sa pang-aasar sa akin. Put! Jenny, ang galing no? Dati pangarap lang natin magkaroon ng malaking TV. Ngayon, meron na rin tayo. Oo nga. TV natin ng black and white, depokpok pa. Tapos, pag ililipat mo pa sa ibang channel, deplais pa yung pihitan. Sa ngayon, si Ate Daday at si Jenny lang ang nakikita at nakakamusta ko. At sa totoo lang, sa kanilang dalawa ko lang nararamdaman ang pagmamalasakit ng totoong kapatid. Ate Daday, salamat sa pagiging mabuting kapatid mo sa amin ni Jenny. Andito lang kami para sa'yo. I'm sure masaya si Mama at Papa na nakikita nila magkakasundo tayo. Ate Daday, tandaan mo, andito lang kami ni Jenny para sa'yo. Mag-ingat ka lagi. God bless at mahal na mahal ka namin ni Jenny. Mga lolo at lola ang mga kadalasang kasama natin sa bahay sa tuwing naalis ang mga magulang natin. Mama. Huwag ka nang umiyak. May candy ako dito. Yay! Sila din ang kadalasang kakampi natin sa tuwing pinapagalitan tayo ng mga parents natin noon. Kaya ang bidyong ito ay isang pagpupugay sa lahat ng lolo at lola na nag-alaga, nag-aruga, at nagmahal sa atin at naging parte ng masayang kabataan natin noon.
Pagmamano ang isa sa mga nakasanayan natin bilang respeto sa mga lolo, lola at mga nakakatanda. Kaya nung bata ko kapag may nakikita akong matanda sa labas ay nagmamano talaga ako kahit di ko sila kilala. Kaya minsan nagugulat na lang yung mga matatanda, nagtataka sila bakit ko sila minamanuhan. Oh, kaninong anak ba ito? Pagpalain ka ng Diyos, apo. Lola, pengin 20. Si Nanay Narda ang kinagis na naming lola sa pamilya namin noon. Ayaw niya magpatawag ng lola kasi hindi pa raw siya matanda. Si Nanay Narda ang mama ng mama namin. Pero para sa akin, mas sweet at mas mabait si Nanay Narda kaysa sa mama namin. Ang sabi mo? Huh? Pagtitinda ng gulay ang pinagkakabala ni nanay sa bahay nila. At dahil magkalapit lang naman ang bahay ng lola namin sa bahay namin noon, madalas namin siyang dinadalaw ni Jenny sa kanila. Minsan nakikinood kami ng TV, pero madalas nakikikain kami ni Jenny doon kila nanay. May iba't ibang klase ng mga lolo at lola. Unahin na natin ang mga lola na sobrang sweet. Tipong kakainin na lang nila, ibibigay pa nila sa paboritong apo nila. Diba sobrang sweet? O apo, sa'yo na lang tong kalahati ng ulam ko. Konti lang naman ako kumain. Lola, okay na po itong ulam ko. Sige na, kunin mo na to. Magpakabusog ka. Kain ka pang marami ha, marami pang kanin doon. Meron din mga lola na parang galit lagi sa mundo. Naalala ko nun, meron kami matandang kapitbahay at Mang Junior ang pangalan niya. Pag naririnig niya naglalaro kami sa tapat ng bahay nila, sinisigawan at pinagmumuran niya talaga kami noon. Jenny, time first muna. Napapagod na ako. Ha? Porque ikaw yung taya, time first ka bigla. Napakadaya mo talaga, Kuya Jeff. Lolo mo, madaya. Anak ng teteng talaga, nandito na naman kaya. Aga-aga, naririndi ako sa mga ingay yung mga pisit kaya. Doon kayo sa tapat yung maglaro. Magsilaas kayo mga lekchi kaya. At meron din mga lolo at lola na malakas pa rin ang pangangatawan. Sila yung mga senior na active pa rin sa pagsasayaw. Sila yung mga mahihilig sumali sa Zumba with complete outfit pa. O, diba? Lola, saan po kayo pupunta? San pa ba? Edi magsusumba. Sobrang bilib ako sa mga lolo at lola na sumasali sa mga ganitong activity sa kabila ng mga edad nila. Mapa-TikTok o Zumba man yan, todo bigay pa rin sila sa pagsasayaw. Sabi nga nila, kalabaw lang ang tumatanda. O diba? Wala kayo sa lolo at lola ko. Merong mga lolo at lola na humihina ng pandinig dahil sa mga edad nila. At meron namang ibang lumalabo naman ang mga mata. Iho, pakibasa nga itong nakasulat sa likod ng picture ng lola mo. Malabo na rin kasi mata ng lolo mo eh. Sige po, Lo. Ang cute naman ni Lola dito, nakasmile habang kumakain ng pansit. Ito naman ang kuha ko habang kumakain ako. Alam kong kukuhaan ako kaya nilakayan ko ang subo ko. Darling. Uy, darling, sweet naman ni Lola. Darling, pag uwi mo, iba ang isusubo dyan. Ako na lang ang nakakaalam nun. Ayos ba? I love you. Lo? Ang harot naman ni Lola. Meron ding mga lolo at lola na mahal natin kahit malayo sila. Sila yung may kita lang natin kapag dadalawin natin sila sa probinsya nila. Buti naman apo, dinalo mo kami dito ng lola mo sa probinsya. Oo nga po lolo, bakasyon naman po kasi namin sa school kaya ngayon lang po ako nakabisita. Tandang-tanda pa namin ng lola mo nung maliit ka pa. Tumatakbo ka sa labas, walang salawal. Kitang-kita po totoy mo. Masarap mag-alaga ang mga lolo at lola natin sa probinsya. Tipong sobrang pait ka pa pagpunta mo doon, makalipas lang ilang buwan, sobrang taba ka na. Meron talagang mga lolo at lola na bigla ka na lang bibigyan ng pera ng patago. Parang mga sindikato lang no? O lola, ano po ito? Wag ka na lang maingay sa lola mo. Lola, di ko po matatanggap to. May pera pa naman po ako. Sa inyo na lang po ni lolo yan. Apo, ano yung sinasabi mo? Ako'y magpapabili lamang sa'yo ng labanog at kami magbabarak na mga amiga ko. Di kasi ako papayagan ng lola mo. Ay, kala ko, sa akin na. Isang araw, naisipan namin ni Jenny na pumunta kay nanay. Jenny, tara. Punta tayo kay nanay. Tara, sige. Nanay, nandito po ulit kami. Nanay, mano po? Nasaan ang mama niya? Nay, wala po si mama sa bahay. Kaya naisipan po namin ni Jenny na dalawin po kayo dito. Nagperyenta na ba kayo? Hindi pa po, Nay. Sige. Maupo na kayo doon at pagluluto ko kayo ng merienda. Si Nanay Narda mismo ang kadalasang nagluluto ng merienda namin sa kanila. Ginatang mais, ginatang bilo-bilo at matamis na saging ang mga naaalala kong merienda namin noon sa bahay ni Nanay. Pero meron siyang niluto sa amin noon na hindi ko talaga makakalimutan. One time, nilutuan kami ni Nanay ng hotdog. Pero meron ako napansing kakaiba sa hotdog na niluto niya. Dahil ang hotdog na yon ay binudbura ni Nanay ng asukal. Ewan ko ba kung ano naisipan ng lola ko?
Kaya naging manamis-namis yung hotdog at medyo weirdo ang lasa. Pero syempre, kinain pa rin namin ni Jenny. Patay gutom kami. Nung mga bata kami, ayaw talaga namin ng ampalaya. Ubusin niyo yung ampalaya. Kaya ang papayat ninyo, hindi kayo kumakain ng gulay. Maraming batang nagugutom sa labas. Matalang kayo, nandiyan na yung pagkain, ayaw nyo pang kainin. Pait talaga. Bakit pag kinain ba natin to mabubusog sila? Leti. At meron talaga tayong lola na konsentidor. Sinarado ko muna ang tindahan at wala pang masyadong bumibili. Anay, kumain na ba kayo? Oo, tapos na. Teka, ba't parang malungkot yung mga mukha ng apo ko? Ano kasi, Nay? Ayaw magsikain ng ampalaya. Kaya naman pala. O, sige na, huwag nyo nang ubusin yan. Punta na kayo sa bahay at doon na kayo kumain. Ganyan ka rin naman nung bata ka. Ayaw mo rin kumain ng ampalaya. Sige na, punta na kayo sa bahay. Pero nanay, ipagluluto kayo ni Lola ng paborito niyong hotdog. Pero natuto rin naman kaming kumain ng ampalaya nung lumaki na kami. Minsan tinutulungan ko rin si nanay sa pagtitinda ng mga gulay niya. Ang galing mo na pala magbenta, Jepoy. Pwede ka na magsalo. Isang araw, pinagbantay ako ni nanay ng tindahan niya. Ano kayang unang ginigusto dito? Bawang o sibuyas? Chef, dito ka muna. May sisingilin lang ako saglit. Sige po, Nay. Alam ko rin naman magtinda kahit mag-isa lang ako. Hanggang sa mayroong isang aling lumapit para bumili ng gulay. Boy, magkano yung kangkong niya? 5 piso po isang tali. Pagbilan nga ako ng 2 tali. Saka pasama na rin ng 2 nyog. Pakayod na rin sige po. Kaya ko naman magbukas ng nyog gamit yung itak. Ang problema nga lang, hindi ako marunong magkayod ng nyog gamit yung makinang katulad nito dahil sobrang delikado. Kaya kinayod ko na lang yung nyog gamit yung traditional na kudkuran. Yun nga lang, abutin ka talaga dito ng siyam-siyam sa pagkakayod. Nakauwi na yung customer mo, hindi ka pa rin tapos. Matagal pa ba yan? Ay, cancel ko na lang pala yung nyog. Di na pala ako magagata. Mag-aadobo na lang ako. Anong pinagsasabi nyo? Pagkatapos ko dito magpakapagod magkayod, ika-cancel nyo? Maghintay kayo dyan. Charot lang. Buti na lang nakabalik si nanay agad. At siya na nagkayod sa makina para mas mabilis. At bago gumabi, nagpaalam na ako kay nanay para umuwi. Nanay, uwi po muna ako. Ano to? 20? Huwag ka na lang maingay sa mama mo, inabutan kita. Salamat po, nanay. Makalipas ang ilang buwan ay binenta na rin ni nanay ang bahay nila at sa probinsya na tuluyang nanirahan. Hanggang sa nabalitaan na lang namin isang araw, pumanaw na rin si nanay. Nay, kung saan man kayo naroroon, mahal na mahal po namin kayo. Malaking responsibilidad maging isang ina. Handa silang magsakripisyo alang-alang sa kanilang mga anak. Bigyan natin sila ng pagpapahalaga. Sila ang una nating naging nurse at teacher sa buhay natin. Suklian natin sila ng respeto at pagmamahal. Naging malaking bahagi sila sa kung nasan man tayo ngayon. Sila din ang nagturo sa atin paano natin tanggapin ang mga sarili natin. Maging matapat din tayo sa kanila. Naniniwala ako na ang pagtulong natin sa mga magulang natin ay hindi isang obligasyon, kundi kusa natin to ibinibigay ng bukal sa kalooban bilang pasasalamat sa pag-aaraga nila sa atin. Iparamdam natin sa kanila ang pagmamahal habang nandyan pa ang mga nanay natin, bago pa mahuli ang lahat. Sa lahat ng nanay na patuloy na nagsasakripisyo para sa kanilang mga anak, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. May mga pagkakataon na minsan nakaramdam tayo ng inggit sa kapatid man o sa kapwa. We have to understand, sadyang may mga bagay talaga na meron sila at wala tayo. At meron din namang meron tayo na wala sila. Imbis na mainggit, maging masaya na lang tayo sa kung ano ang tinatamasa nila. Gawin na lang natin yung motivation para magpursige at magsumikap. Sabi ng mama ko noon, pag may gusto ka sa isang bagay, imbis na mainggit, pagsumikapan mo. Kaya naniniwala ako na mas masarap makuha ang isang bagay, lalo na kapag ito ay ating pinaghihirapan. Masarap magkaroon ng kapatid na totoong nagmamalasakit sa'yo. Kasama mo mula pagkabata, sa saya, sa hirap at sa ginhawa, hanggang sa pagtanda nyo. Yung di ka inidown sa halip, irerespeto ka, at susuportahan yung mga pangarap mo. Masarap sa pakiramdam na magkaroon ng kapatid na tutulong sa atin nang hindi tayo susumbatan bandang huli. Di lang sa pinansyal, kundi sila mismong tutulong sa atin na mag-grow bilang isang individual. Mga lolo at lola natin ang nakakatanda sa pamilya. Sila rin ang pangalawang magulang natin na nag-aruga at nagmahal sa atin noong mga bata pa tayo. Kaya suklian din natin sila ng respeto at paggalang na nararapat sa kanila. Sabi nila, habang nadadagdagan ng edad, palungkot na rin ang palungkot ang realidad. Kaya piliin natin maging masaya.
Gawin na natin ang mga bagay na makakapagpapasaya sa atin habang bata pa tayo. Para sa pagtanda natin, wala tayong masyadong regret sa buhay. Let's just enjoy life. Lahat tayo tatanda. Puputi ang buhok, kukulubot ang balat, at kukupas na din ang ganda. But a good heart and happy memories never fades away. Ang mga natutunan natin sa biyahe ng buhay ang dadalhin natin hanggang sa pagtanda. Sa lahat ng mga lolo at lola, maraming salamat po sa lahat ng pagmamahal at pag-aaruga.